February 7th. Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Lucas 23:42. Isa sa mga pinakamalaking pamatay ng pag-asa ay kapag matagal ka nang nagsikap na magbago ngunit hindi nagtagumpay. Tinitingnan mo ang nakaraan at iniisip, ano pa ang silbi? Kahit na maranasan ko ang isang pagbabago, napakaikli lamang ng oras na maipamuhay ang bago kong paraan, kaya hindi ito gaanong makakaapekto kumpara sa napakaraming taon ng kabiguan. Ang dating magnanakaw, ang kawatan na katabi ni Jesus na nakapako sa krus, ay nabuhay pa ng isa o ilang oras matapos ang kanyang pagbabalik loob. Pagkatapos ay namatay siya. Siya ay nagbago. Nabuhay siya sa krus bilang isang bagong tao na may bagong pag-uugali at gawa, hindi na nanlalait. Ngunit 99.9% ng kanyang buhay ay nasayang. May kabuluhan ba ang huling ilang oras ng pagiging bago? Ito ay may walang hanggang kabuluhan. Ang dating magnanakaw na ito, tulad natin lahat, ay tatayo sa harap ng hukuman ni Kristo upang magbigay katwiran sa kanyang buhay, sapagkat lahat tayo'y magpapakita sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay makatanggap ayon sa kaniyang nagawa, sa katawan man ay mabuti o masama. 2 Korinto 5:10. Paano magpapatotoo ang kanyang buhay sa araw na iyon tungkol sa kanyang bagong kapanganakan at pagkakaisa kay Kristo? Paano ipapakita ng kanyang buhay ang kanyang pagiging bago kay Kristo? Ang huling mga oras ang magsasabi ng kwento. Ang taong ito ay bago na. Ang kanyang pananampalataya ay totoo. Siya ay tunay na nagkakaisa kay Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ay kanya. Ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad. Iyan ang ipapahayag ng huling mga oras sa huling paghuhukom. Siya ay nagbago at ang kanyang pagbabago ay may kahalagahan. Ito ay at magiging isang magandang patotoo sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos at sa katotohanan ng kanyang pananampalataya at kanyang pagkakaisa kay Kristo. Ngayon, bumalik tayo sa ating pakikibaka sa pagbabago. Hindi ko sinasabi na ang mga nag-aalalang mananampalataya ay hindi maligtas tulad ng dating magnanakaw. Sinasabi ko lamang na ang mga huling taon at huling oras ng buhay ay may kahalagahan. Kung sa huling 1% ng ating buhay ay makakamtan natin ang tagumpay laban sa matagal ng nakasanayang kasalanan o nakakasakit na kapintasan sa ating pagkatao, ito ay magiging isang magandang patotoo ngayon sa kapangyarihan ng biyaya, at ito rin ay magiging dagdag na saksi, hindi lamang ang nag-iisa sa huling paghuhukom tungkol sa ating pananampalataya kay Kristo at sa ating pagkakaisa sa Kanya. Magpakatatag ka, ikaw na nag-aalangan, patuloy kang manalangin, maghanap at kumatok, patuloy na tumingin kay Kristo. Kung ang Diyos ay nagkakaroon ng kaluwalhatian sa pagliligtas ng mga magnanakaw sa 11 oras, tiyak na may layunin siya kung bakit hinintay niya hanggang ngayon upang ibigay sa iyo ang tagumpay na matagal mo nang hinahangad.